Alam mo bang may isang bansa na halos walang ilog pero isa sa pinakamayaman sa buong mundo? Ang mas nakakagulat, disyerto lang ang halos makikita mo pero bakit napakayaman pa rin ng Saudi Arabia? Normally, ang mga sinaunang sibilisasyon at mayayamang bansa ay umunlad dahil sa malalaking ilog. Doon nanggagaling ang tubig, pagkain at kalakalan. Pero ang Saudi Arabia, wala silang permanenteng ilog. Noong early 1900s, isa lang itong mahirap na bansang disyerto. Maraming tao ang umaasa sa pag-aalaga ng hayop, oasis at paglalakbay ng mga mangangalakal. Kakaunti lang ang likas na tubig kaya limitado rin ang pagsasaka at pagunlad. Pero nagbago ang lahat noong 1938 nang madiskubre ang napakalaking oil reserve sa ilalim ng kanilang disyerto. Sa loob ng ilang dekada, naging isa ang Saudi Arabia sa pinakamalalaking exporter ng langis sa mundo. Ginamit nila ang bilyong-bilyong dolyar mula sa oil industry para magtayo ng mga lungsod, expressway, airports at modernong infrastruktura. Pero paano sila nakakakuha ng tubig? Gumagamit sila ng desalination plants, mga facility na ginagawang inuming tubig ang seawater. Sa katunayan, isa ang Saudi Arabia sa pinakamalalaking producer ng desalinated water sa mundo. Sa ngayon, hindi na lang langis ang focus nila. Sa ilalim ng Vision 2030, nag-i-invest sila sa turismo, teknolohiya, renewable energy at mga mega project tulad ng NEOM para hindi lang sa langis umaasa ang ekonomiya. Dito, ipinapakita ng Saudi Arabia na hindi kailangan ng ilog para yumaman. Minsan, ang pinakamalaking yaman ng isang bansa ay nasa ilalim mismo ng disyerto. At ang tunay na tagumpay ay kung paano nila ito ginagamit para baguhin ang kinabukasan nila.